Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay gagawa tayo ng banana chips. Ang kailangan lang po natin dito ay hilaw na saging na saba. Mas masarap ito kapag kapipitas lang ng saging na saba. So ang gagawin nyo lang is babalatan yung saging na saba. Tapos hihiwain nyo siya ng ganyan lang kanipis. Depende sa inyo kung ganyan kaliliit o yung pahaba. Gumamit lang kayo ng peeler. Pinaaraw po natin ito ng 10 to 15 minutes para hindi naman siya basa at hindi siya maaksaya ng mantika. Tara na po at umpisahan na natin. Kailangan lang po sa isang kawali magpainit ng mantika. Napakadali lamang po itong gawin, kaya huwag nyo na po masyadong gawing komplikado ang paggawa ng banana chips. Sa murang halaga, meron ka ng pang merienda. Ayan, mainit na po yung mantika. Ilagay na po natin yung saging na saba. Ang kinagandahan kasi nito, mura na at anytime pwede mo siyang gawin. Kaysa naman bumili ka sa market, 'di ba? Mahal kaya ang banana chips. Tapos eto, magugustuhan pa ng mga chikitings dahil nga masarap siya tapos masustansya pa. Gaya nga po ng sabi ko, huwag nyo na pong gawing komplikado ang paggawa ng banana chips. Humihingi ako ng pasensya sa mga nanonood. Yung kawali po kasi namin ay panahon pa ni hapon. Pero syempre, sa puwetan lang naman kasi yan. Ang importante, yung pinaglulutuan. O, diba? Basta mag-focus ka na lang kung paano lutuin ang banana chips. Ganyan lang naman kadali. Halu-haluin nyo lang. Ayan, ayan, hanggang mag-brown. Haluin ng haluin. Tapos, i-check nyo lang siya kung nagba-brown na siya. Ang ginawa ko kasi, di ba, hindi naman kasya lahat. So, tansya-tansya lang naman. Depende na sa inyo yan. Kung mapapansin nyo, di ba, konti lang yung mantika natin. Okay lang naman pala na konti lang yung mantika. Kasi yung ibang napapanood ko is madami rin yung mantika niya. Syempre, kapag madaming mantika, di maksaya, 'di ba? Pwede namang konti lang, no? Ito kasi tinipid na version. Kung marami kayong mantika o mayaman-yaman naman kayo, di damihan niyo yung mantika. Ayan na nga siya. Hindi namin na video ng aking anakis yung paglagay niya ng asukal. Basta kapag nag-brown na siya, ilagay niyo na or lagyan niyo siya ng brown sugar. Depende na sa inyo 'yan kung brown or white. Basta sa amin brown dahil yun nga ang gamit namin, 'di ba? Mga mamis, huwag nyo siyang i-toasted dahil siya ay mapait. Mapait talaga kapag nasobrahan ng luto. Diba? Lahat ng sobra nakakasama. Kaya dapat yung katamtaman lang, tayong tamang luto lang. Ang itsura niyan para siyang diba? Na tawag dito, para siyang sunog. Pero hindi yan sunog dahil brown sugar yung ginamit namin. Naku, masarap siya. Wala naman kayong yung mga kailangan pang iba. Basta ang kailangan lang dyan is saging na saba, mantika, tsaka brown sugar. Yun lang. Ganyan ang kadali. Naku, masarap siya, no? Kaysa naman bumili pa kayo sa market. So, ayan na nga. Hahanguin na natin dahil nga naluto na siya. Ayan. Para ka lang naman nagluto ng banana cue. Pero, eto kasi, hilaw na saging na saba. Tapos, islice mo lang siya ng maninipis para maging banana chips. Syempre, hindi naman niya magka-crunchy kung malalaki, diba? Kailangan manipis lang yung pagkaka-slice. Maganda rin kapag gumamit kayo ng peeler. Maganda rin siya kapag yung pahaba yung pag-i-slice ninyo. O, yun nga, gumamit nga kayo ng peeler. Ayan. Napakadali lamang palang gawin nito kaysa bumili pa tayo sa market. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ka ng banana chips. Ito na ang ating finished product. Tcharam! Nakakatakam naman. Parang ang sarap-sarap. Pero syempre talagang masarap yan. Ubos nga yan O diba? Dikit na dikit yung ating sugar doon sa banana chips. Ayan. Crunchy po yan. Ayan. First time po natin gumawa nito pero huwag ka. Ang sarap. So tara na po. Kain na tayo.